O ayan na mga kababayan, tinapos na ni Kitty Duterte itong hiwaga sa likod ni alias Alpotera. Yung pinasabog ni Maharlika mga kababayan na sinasabi ng di umano'y double agent, yung dating katrabaho ni PRRD na maganda naman mga kababayan, o maganda, fairness, puti, nakamataylan lang, in-expose ni Maharlika mga kababayan. Ngayon, kinumpirma ng anak ni PRRD na itong tinatawag na si alias Alpotera mga kababayan ay mayroon talagang masamang layunin sa kanila. Panoorin nyo sa Instagram stories ni Veronica Duterte mga kababayan. Account yan ni Kitty ha. The only social media account ni Kitty Duterte. Instagram mga kababayan ha. Wag yung sa Facebook mga kababayan, dahil yung sa Facebook, ang sabi ni Kitty, hindi daw yun sa kanya. Yung kung ano-ano ang pinopost mga kababayan, na kung ikiklik mo, papupunta ka sa Shopee at Lazada, hindi daw yan kay Kitty. Ang natatanging account ni Kitty mga kababayan ay yung Veronica Duterte doon sa Instagram. I-click nyo ang kanyang profile picture mga kababayan, and then makikita nyo ito, isa sa kanyang mga Instagram stories mga kababayan. Mawawala ito within 24 hours. At ang sabi nga dito mga kababayan tungkol dito sa tinatawag ni Maharlika na si Alpotera, na dumating daw sa kanilang atensyon mga kababayan etong pinaggagawa ng isang individual na dating katrabaho ni PRRD, dating kasama ni PRRD mga kababayan nung siya pa ang naging presidente, na gumagawa daw ng mga claims mga kababayan na mayroon pa daw silang mga tungkulin sa ating dating Pangulo. Parang pinapalabas daw mga kababayan na inatasan sila na gumawa ng ganitong mga bagay o ganun para kay PRRD. Minsan pangaraw mga kababayan, nagpapanggap pa daw ito na siya daw ang isa sa mga partner ni PRRD. Nagpapanggap daw, ano yung partner? Girlfriend? Yan ang sabi ni Kitty Duterte ha sa kanyang post mga kababayan. Some of the details even include trying to act as his partner. Trying to act para makagain lang daw ng access mga kababayan sa loob ng ICC Detention Center at makabisita sa kanya para makakuha ng impormasyon para magamit niya sa kanyang hindi magandang layunin mga kababayan. Si Kitty nagsabi niyan ha, to be used for some unkind purpose. Para makakuha ng impormasyon daw mga kababayan. Nagpanggap na girlfriend para makapasok sa loob. Ang tanong ni Kitty sa taong ito, alam ba ng mga kaibigan mo yung mga pinapadala mong mga malalaswang mga mensahe kay PRRD? Apparently mga kababayan, alam ni Kitty Duterte na nagpapadala ng mga inappropriate messages. Ang sabi niya, ang babaeng ito mga kababayan kay PRRD, mga malalaswang message. Well, your family does. Kung hindi daw alam ng kanyang kaibigan, alam na ng pamilya daw ni Alpotera mga kababayan. Mayroon pa nga daw yung dalawang anak mga kababayan si Alpotera, at mayroon din niya asawa. Naging parang staff o something, basta may ranggo yan sa Malacanang mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka, ang sabi ni Maharlika, bakit mayroon siyang pera mga kababayan? Iniwan niya ang kanyang anak doon sa Pilipinas para kay Tatay Digong na malagi doon sa the Netherlands. At mayroon dong datong mga kababayan na pinamigay-migay doon sa mga tao doon, na yung iba pa daw mga kababayan alagad ni Joma Sison at nagbida-bida. Saan galing daw yung pera daw mga kababayan na pinamimigay-migay niya? Ang duda ni Maharlika, galing yon kinabangag para maniktik mga kababayan dyan. At sinabi na rin ni Veronica Duterte, in order to gain access and visit him to get information. Dagdag pa ni Kitty mga kababayan, para sa taong ito, I am telling you, if my mother has been tolerating your behavior, I will not. Si Kitty ang kanyang makakalaban mga kababayan. We have totally different temperaments. Tama ba pagka-pronounce? Baka Badan Fernandez tayo dito. And should you show that audacity you have, you come up to me. Ako ang harapin mo. Nag-aangas ka dyan, ibahin mo ako. Kung ang nanay ko tinotolerate ka, ibahin mo ako. Yan ang sabi ni Kitty mga kababayan. I am not blind to my father's ways. In fact,
None of our family have tried to raise any facades, acting like we are pure. Hindi daw siya bulag mga kababayan sa mga pinagagawa ng kanyang ama. Gayunpaman, wala rin daw sa kanilang pamilya mga kababayan ang nagpapanggap na sila ay puro o walang kasalanan. I am old enough to comprehend his sentiments towards romantic partnership. Naiintindihan ni mga kababayan ni Kitty yung pagiging chick boy ni PRRD. And because I know him, I know who is fooling who. At dahil daw alam ni Kitty mga kababayan ang kanyang tatay, alam niya kung sino ang niloloko nino. Kaya nanawagan po si Kitty Duterte mga kababayan sa mga vloggers at mga supporters. Hindi ninyo kasalanan ito. Kaya nagkagulo-gulo mga kababayan. Hindi sinisisi ni Kitty Duterte ang mga vloggers kung bakit nagkagulo-gulo. Sino ang sinisisi ni Kitty? And I understand that mukhang si Alpotera mga kababayan. Dahil daw sa mga kumakalat na mga fake news na pinapakalat ng grupong yan. Nasa sa inyo na daw yan mga kababayan kung maniniwala kayo kay Kitty o hindi. Pero higit daw sa lahat, mas kilala daw ni Kitty Duterte ang kanyang ama. Anak daw siya dugo at laman ni Digong mga kababayan. At siya ang may karapatan to make such claims about what he wants or says. Ang kanyang mga kapatid, mga taong malapit kay PRRD mga kababayan ay na-notify na daw about this certain individual already. Alam na daw nila ang katotohanan at naniniwala daw sila dito. So, Alpotera, mas mabuti pa siguro umuwi ka na. Huwag ka na dyan sa the Netherlands. Binulgar na ni Kitty Duterte mga kababayan So, sino pa ba naman tayo mga kababayan para hindi natin galangin itong anak ni PRRD? Dagdag pa ni hindi pa pala tapos mga kababayan dagdag pa ni Kitty. Nandun daw siya sa The Hague mga kababayan ng 3 buwan. And yet, this person is nowhere to be found. Hindi nagpakita mga kababayan. Hidden from the cameras and hidden from the sight. So, hindi sila nagpang-abot mga kababayan doon sa the Netherlands. Natakot ni Kitty. What happened to your guts? Sabi ni Kitty. Na the moment daw na umalis na si Kitty sa the Netherlands mga kababayan at ang kanyang ina na lang ang naiwan, bigla daw tinubuan ng bayag mga kababayan ang Alpoterang ito. At nag-aangas at nagbida-bida mga kababayan. Hamon pa ni Kitty mga kababayan, bakit hindi ka bumalik dito sa Pilipinas at magdebate tayo so that we can exchange words, magtalakan tayo, bla 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 bla, ganyan. You and I, tayo lang dalawa without your backer, of course. Sino kaya itong sinasabing backer ni Alpotera mga kababayan? Kaya nanawagan si Kitty mga kababayan na we urge everyone to be discerning, critical, and skeptical. Take time to validate the claims that you have received from these persons. These persons, mga kababayan So marami sila mga kababayan pala. Circle yan sila mga kababayan. Ang leader nila ay si Alpotera. Huwag daw maniwala sa mga taong ito mga kababayan. Do not fall for fake news or claims na pinagkakalat ng grupong ito. Thank you. Takhang salamat, sabi ni Kitty Duterte. Well. Malinaw na. Base dito sa statement ni Kitty mga kababayan na parang pakawala nga talaga ng kabila itong tinatawag na Alpotera. By the way, in addition dyan mga kababayan, panoorin po natin itong expose ni Maharlika. Ang nangyari kasi mga kababayan, nung unang punta ko, meron doon na taga Pilipinas, 'di ba? Na akala niya nasa Malacanang pa rin siya. Kasi yung tinatawag na Alpotera mga kababayan, isa yan sa mga basta itago na lang natin na official. Malacanang official mga kababayan. Mayroong ranggo na ang trabaho malapit sa Pangulo. Wow, ang ganda ng intro. Wow! Inggit kami, Maharlika. Ang ganda ng intro. Sila ng mga rules. Wala naman dapat rules doon. Wala ka sa Malacanang, wala kang power. Lahat doon, voluntaryong pumunta. Yan nga ang sinasabi ni Roque mga kababayan na marami daw ang nagdamdam dahil yung ito daw sina Alpotera mga kababayan, sobrang ang hihigpit.
daming mga dapat rules dito, rules doon na yung iba nagdamdam mga kababayan dahil gustong makasama si VP Sara o sila, wag, ganyan. Bida-bida. Sabi nga ni Baste, ang daming langi. Ang daming pautot, paarte. Siya siguro ang pinapatungkulan mga kababayan ni Baste na yung isa hindi ko gusto. Sigurado sa Alpotera na yun dahil sabi ni Kitty alam na ng kanyang siblings and family members. Kaso, umakto na sila ang bida-bidahan doon na dapat sila yung nasusunod sa mga bagay-bagay. So, yung mga tao ngayon, like mga taga-shout out sa ating... So DDS mga ka-DDS, huwag tayong magpa-apekto dyan kay Alpotera ha. Kanino kayo maniniwala? Diba sa mga Duterte? O si Kitty na mismo anak ni Tatay Digong mga kababayan. Kung mayroon mang mga vlogger mga kababayan na mga twist dyan, na inamin na mismo ni Kitty na naniniktik yan para makakuha ng info mga kababayan kay Tatay Digong. Sino tayo para hindi maniwala mga kababayan? Huwag tayong magwatak-watak. Sino ba naman yung Alpotera para depensahan? Diba? From Sweden, UK, Italy, basta lahat ng all over Europe nagda-drive sila, talagang nagbibisita sila doon. Natatakot yung mga nandoon lagi na akala mo sasapawan sila. Wala kasing ganun dapat Hindi dapat yung sinong nauna, hindi dapat yung sino yung taga doon. Yung iba doon, dayo din naman. Pero ang nakita ko doon palangga, talagang itong si Alpotera, siya ang nag-divide ng lahat. Dahil binibigyan niya ng pera, ng allowance. Ang tanong mga kababayan, bakit nagkapera yung Alpotera? Kaya nagdududa sila mga kababayan, baka yung pera galing kina Amy o sa mga Marcos mga kababayan. Parang espiya. Itong mga iro niya. So itong mga iro ngayon, ng isa sa mga iro mga kababayan is dogs. Mayroon dang circle of friends ni si Alpotera mga kababayan na nagbida-bida. Iro niya ay Joma season aligned. Sino kaya yun, no? Maraming alagad si Joma dyan sa Netherlands mga kababayan. Okay, Joma season aligned. Jumakol. Then, yung iba sa mga iro niya, yung iba mga, well, they're kawawa Biktima. Okay? Biktima yung ilan. Malamang, if ever si Alvin, okay sana yung si Alvin dahil Bisaya yun mga kababayan Malamang na biktima lang din siya kay Alpotera dahil nagtatrabaho kay PRRD dati o sa Malacanang, si Alpotera. Siyempre, pagtatrust ka talaga mga kababayan. Pero, sino ang papaniwala natin? Si Alpotera o si Kitty? Diba? Mabuti na lang mga kababayan, in-expose ni Maharlika. Marami pang nagalit kay Maharlika mga kababayan dahil dyan. Dahil inaway daw yung ni PRRD, tauhan. Paano ngayon? In-expose na ni Kitty mga kababayan. So alam na natin kung saan tayo lulugar at saan natin ilalagay yan si Alpotera. Bibigyan niya ng pera, allowance, para magbida-bidaan sila doon. Then kapag may mga dumating na mga dayo, parang akala mo i-invade namin yung Duterte Street. Pinagdadamot mga kababayan, parang tumataas ang kilay nila kapag mayroong mga ibang vloggers na pumupunta. Sabi ko nga, saksak na lang nila sa baga nila yung Duterte Street na yan. Kasi nga, bago dumating. Wala namang may-ari ng Duterte Street talaga mga kababayan. Parang naging otoridad ang mga grupo ng mga Alpotera na yan doon sa Dahig. Nag-event si Inday. Ito na imbestigahan na natin to. Na nagbigay ang bangag, ang pamilyang Marcos bangag na lang. Lahat na yan, whether si Mangga, ganyan-ganyan. Nagbigay pala talaga ng pondo para magkagulo-gulo tayo. Malamang talaga. Nagkagulo na nga. Kaya you have to be smart, darling. Ako, putang ina, ang napala ko nung pumunta ako ng Europa, okay? Ang napala ko, kasiyahan, pagod, at totoong pagmamahal ng taong bayan. Hindi lang sa akin, sa ating bansa. Pero yung magpapakatanga-tanga kayo, wag po kayong masilaw. Hindi porket, ito lang nga sabi ko, hindi porket ang ating Inday Sara ay kinamayan ng isang tao, binigyan ng award, nagpa-picture, good na sila. Dati pa yun mga kababayan, nabigyan ng award. Kinamayan ni Sara. Pero dati pa yun. Pero ngayon, in-expose na ni Kitty. Okay? You have to be smart. Huwag yung gamitin yan. Alright? So, tingnan nyo sa Facebook niya mga kababayan. Alam niyo na siguro ngayon ang pangalan mga kababayan, kung sino yung Alpotera.
i-comment nyo nga para sa mga hindi nakakaalam. Sila ang humanap doon sa Facebook. Dalawa ang kanyang account, mga kababayan. Tingnan nyo. May post nila doon si puro PRRD, in fairness mga kababayan, puro PRRD. Pero yun nga, hindi po natin madidismiss mga kababayan itong post ni Kitty Veronica Duterte. Anak ni PRRD mismo ha. Sino ba naman tayo para hindi maniwala sa kanya mga kababayan? Alam nyo ba, dahan-dahanin lang natin to. Baka mabigla siya eh. Baka mabigla sila. Yung unang dating ko, nakita ko na itong mga taong ito na talagang gustong pagkakitaan si Pangulong Duterte. This person, kailangan, actually, may nag-advise sa akin na wag ko na lang sabihin. Pero ayoko magpaka-plastic pa lang ka. Hindi ako plastic na tao. Alam mo, sabihin mo lang. Ikaw, alam mo kung sino ka. Alam nyo na yon, kilala nyo na. Dahil gusto niya magstay sa Hague. Dahil pinakakalat ng taong ito na siya ay may power pa, siya ay bidabidahan. Kailangan niyang sirain ang pamilya ng mga Duterte. Kailangan niyang sirain si Miss Hanelet Abansenia para sa personal niyang interest. Okay? Yun, mga kabayan. Which is, babae ito Okay. I will try na, na maging maayos ang aking deliver, no? Girl, wala ka ng power. Itong taong Kili-kili power na lang. Ang taong ito. Siya kasi talaga punot dulo eh. Saan ka kumuha ng pera? Yun ang tanong ko sa iyo. Totoo ba? Kasi ito yung nakarating sa akin. Totoo ba? Saan galing yung 30,000 euros, girl? May pera palang dala mga kababayan. 30,000 euro? Ang laking pera niyan mga kababayan. 2 million siguro yan. Saan galing yung 30,000 euro? Anong ginamitan? Pinamudmud daw mga kababayan. Na bit-bit mo, nahawak mo, para magbayad ng mga iro. Kailangan nyo itong malaman, putangina. Hindi ko ito pwedeng itago. Tatanungin kita. At kabilang sa mga dogs na yun mga kababayan is affiliated kay Joma Season. Yan. Saan ka kumukuha ng pondo? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting? Kung mahal mo ang pamilya mo, lahat. Bakit kailangan ka pang Eto pa hindi po ito, ang vlog na ito, hindi ito para magsiraan tayo. Kailangan nyo kasi malaman, kasi you don't know, comment na kayo ng comment. Itong taong to nakausap ko wala naman pera to. Ang press release, mayaman ang kanyang angka. Niloloko niya yung mga tao doon. Saan galing yung pera niya pinamigay? Nasa angka ng mga alta na may ganitong kumpanya. Ikaw ang sumira sa magandang relasyon ng mga Duterte supporters, ng mga Pilipino na nagmahal kay Pangulong Duterte. But, you know what? Hindi naman talaga nasira. Dahil yung mga pumunta doon na nawala ng gana, dahil binastos sila ng ibang mga iro doon, ang sabi nila sa akin, Miss Marlica, pwede naman kami mag-gather. Kung kami dito sa Germany, kami sa UK, pwede naman kami mag-gather, magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Pero hindi namin kayang binabastos kami doon. Paano kaya sila binastos mga kababayan? Hindi naman kami nag-i-invade sa Hague. Hindi naman kami pumunta doon para magbidabidan. You know how, alam niyo ba kung gaano kahirap? Nagtataray ba mga kababayan ang grupong ito? Baka nagtataray mga kababayan, nag-i-stricto para wala nang pupunta doon. Yan pala siguro ang purpose mga kababayan, para wala na masyadong Pilipinong pumunta. Magtataray sila, mag-aangas. Like, ito yung mga nasa Zurich, sila Ate Beth, sila, yung mga grupo nila, ilang oras silang nag-bus para pumunta sa Hague, para magpakita ng suporta sa Pangulong Duterte. Pero binastos po sila ng mga iro doon. Grabe. Itong babaeng ito. Kaya hindi ko to palalagpasin. Mga aso. Ang dami pala mga kababayan. Baka yung mga aso na yan is, yun nga sabi na alagad ni Joma Season. Talaga yung punot dulo ng lahat. Dahil meron siya dadalang pondo, okay? Paano binastos? Paano sila binastos? Sino nagbigay sa'yo dahil di ka naman mayaman Para magkagulo, para tratuhin, hindi ko to papayagan. Putang ina ka, hindi kita papayagan. Babuyin mo ang maisog Europe, DDS Europe, Germany, Paris, lahat na kayo doon. Switzerland. Binabastos pala nila? Hindi ko to papayagan. Sino, okay? Eto na-rule out na namin ito. Bago pa ako dumating, na siya talaga ang punot dulo, walang instruction sa OVP, siya ang may instruction ng lahat
para wag magbangag-bangag, wag magsalita laban sa mga Marcos, wag magsalita laban kay Amy. Kaya nga ang tanong ko, kung mahal mo ang Pangulong Duterte, bakit masakit sa puso mo? Ano pala sila? Pero sabi ni si Kitty, mga kababayan, nagki-claim daw na partner siya ni PRRD. The word na claim, mga kababayan, meaning nagpapanggap na magsasabi kami na putang inang Marcos Jr. na yan, manggagamit na yan, mga hayop na yan, ang reason kung bakit nakakulong ang Pangulong Duterte. Question ko sa'yo, kahit mag-award-award ka kayo, hindi po yan ibig sabihin ay natutuwa si Inday Sara sa kanila. Diba? Mayroon siya. Tingnan niyo ang profile, mga kababayan. May award siya ni Sara. Pero matagal na. Girl, nag-usap tayo. Gusto mong mag-apply ng student visa sa Netherlands to stay in The Hague. Handa kang maiwan ang iyong mga pamilya kung ikaw ay harmonious, happy with your family, husband, children, whatever. May Why asawa in pala. the hell mag-a-apply ka ng visa to stay in The Hague? And the Paano kung malipat sa PRRD sa ibang bansa? Doon naman siya. tuition fee, you told us, 28, more or less 20,000 euros. So, nalaman ko din, ito nalaman ko itong mga informasyon na ito. Hindi ka maka-move on, hindi lang to siya. Kasi grupo to sila. Grupo? Hindi ka maka-move on pala nung 2022, nung nagkaroon ng ng transition from Duterte to Marcos Bangag, ayaw mo pang umalis doon. Wow! Kung saan ka nakatira. Kasi ini-enjoy mo yung perks ng Malacanang. Gumagawa ka pa pala ng paraan kung paano ka magstay doon sa mga Marcos. What? So baka na-recruit na yan ng mga bangag, mga kababayan na parang espiya. Gusto pang mag-stay eh. It's up to you kung kayo ay, saan kayo pupusta. Kasi, utang ina ako, natuto na ako eh. Hindi, porket akala mo magkakampi tayo ngayon, pero hindi pala tayo. Girl, ayaw mo palang umalis doon. Nung nagtransition, dahil hindi mo matanggap na wala na kayo o wala na ka na sa Wala na power. sa Malacanang. Ngayon, ginulo nyo ang Duterte supporters sa Europe. Hindi po nawalan ang mga Duterte supporters. Hindi na nila masikmura yung pagbida-bidahan, paggawa-gawa ng mga protocol tapos putang ina, kalsada, may protocol. Protocol pa. Hindi mo man lang sinerch yung mga inatasan mo doon na Joma season aligned. Kaya pala, mga kababayan, palipat-lipat sila. Tinataboy sila, mga kababayan. Baka may kinalaman dito ang mga Alpotera. Inuno niya. Ito namang mga Shunga Bells sa Pilipinas, yung team niya, hindi nyo alam, no? Hindi nyo alam ang kwento, isang story lang kasi ang alam ninyo. Okay? May pinasok na tayo ng mga Joma season. Pinasok na tayo ng bangag. Yun ang purpose nila. Atakihin si Maharlika, atakihin si Harry Roque, paghiwalay-hiwalayin ang mga Duterte supporters. Pero kami, Maharlika, hindi kami aatake. Tayo dito, mga kababayan, hindi tayo mag-aatake ng kapwa natin, ka-DDS vlogger. Not unless mayroon siyang talagang sinabing masama, mga kababayan, kay PRRD. At saka, kapag mayroong go signal ang mga Duterte, mga kababayan, laban sa taong yan. Pero hindi kayo magwawag. Ito naman mga tanga. Bakit nila kinakampihan ito? Kailangan nyo itong malaman kung gusto nyong magwagi tayo. Ngayon, sino ba yung kumakampi kay Alpotera? Ito, mga kababayan, malinaw na sinabi ni Kitty, ha? Si Kitty na ang ating reference, mga kababayan. Laban sa mga bangag dahil umaandar ang pera ng mga bangag. Umaandar. Imagine mo, mag-student visa. Hindi ko alam kung ibubuhos ko lahat ngayon o, di ba sabi ko magsiseries tayo? Marami. Pera. Ako naiintindihan ko. Yung mga volunteers, mga palangga natin sa The Hague, yung iba doon, ako ayoko na magyabang. But ako, I compensate people na nagsiserve sa akin. I compensate people na nagmamahal sa akin. Hindi dahil nangihingi sila sa akin, pero kusa ko yun. Lalo na kung ito ay talagang ang mga taong ito ay genuine. Pero yung magbibigay ka ng pera para sambahin ka, para gawin kang boss, para ikaw ang bida-bida doon, dahil man nagpupondo sa'yo, putang ina mo. Huwag ako pa binangga mo. Yun pala, mga kababayan, no? Para siya ang magsisilbing bossing
Bossing! Tangina ka. Hindi ikaw. Ginugol. Ang laban ko personal. 7 warrant of arrest. Ikaw ba may warrant of arrest? Ang laban namin ni Harry Roque, personal to. Kayo mga duwag kayo. Puro kayo patwitams yung grupong, okay? Magkampi-kampihan pa kayo lahat, pagbubuhulin ko kayo. Kaya gusto kong malaman ng taong bayan, siya ang nanggulo. Hindi po nagkawatak-watak ang mga Duterte supporters. Nagtampo lang sila kasi binaboy mo. Nag-impose ka ng rules na wala naman dapat rules doon. Lahat doon voluntaryo. Nagbida-bidahan kayo doon para guluhin ang mga Duterte supporters na naging Duterte supporters bago pa kayo pinanganak dyan sa Hague na yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Totoo to. Hindi mo kailangan siraan ang pamilya ng mga Duterte, ang tatay at nanay ng anak ni Pangulong Duterte na si Kitty. Kung mahal ka ng pamilyang Duterte, na yan ang press release mo po, hindi mo kailangan siraan si Miss Hanilet. Wala akong pakialam sa mga open naman yan eh. Sinasabi naman ni Inday, ni Basti, ng mga mag-anak niya, na si Pangulong Duterte talaga, yung mga girlfriend. I don't care about that. Wala po akong pakialam sa mga ganyan drama ni Pangulong Duterte. Hindi yan sa akin naging problema. Hindi ko yan pangimasukan. Ang pangimasukan Kami rin, ko, yung taong nag-divide sa mga nagmamahal kay Pangulong Duterte. Panoorin nyo mga kababayan ha, ang full video sa page ni Maharlika. Ano masasabi nyo dito mga kababayan na na-expose na ni Kitty si Alpotera? Post your comments below.